Isang kabanata. Ang turo tungkol sa panalangin. Minsan ay nananalangin si Jesus sa isang lugar. Pagkatapos niyang manalangin, sinabi sa kaniya ng isa sa mga tagasunod niya, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa mga tagasunod niya." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kapag nananalangin kayo, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa kayo ng mga tao. Naway magsimula na ang inyong paghahari. Bigyan niyo po kami ng makakain sa araw-araw, at patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, dahil pinapatawad din namin ang mga nagkakasala sa amin. At huwag niyo kaming hayaang matukso." Pagkatapos sinabi niya sa kanila, "Halimbawa pumunta kayo sa kaibigan ninyo isang hating gabi, at sinabi sa kanya, Kaibigan, pahiram naman diyan ng 3 tinapay, dahil dumating ang isang kaibigan ko na galing sa paglalakbay, at wala akong maihain sa kanya." Sasagot ang kaibigan mo mula sa loob ng bahay, "Huwag mo na akong istorbohin. Sarado na ang pinto, at nakahiga na kami ng mga anak ko. Hindi na ako makakabangon pa para bigyan ka ng kailangan mo." Ang totoo, kahit ayaw niyang bumangon at magbigay sa inyo sa kabila ng inyong pagkakaibigan, babangon din siya at magbibigay ng kailangan ninyo dahil sa inyong pagpupumilit. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo sa Diyos at bibigyan niya kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang inyong hinahanap at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap, ang naghahanap ay nakakakita, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kayong mga magulang, kung ang anak nyo ay humihingi ng isda, ahas ba ang ibibigay ninyo? At kung humihingi siya ng itlog, alakdan ba ang ibibigay ninyo? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ninyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang banal na espiritu sa mga humihingi sa kanya. Si Jesus at si Satanas. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang masamang espiritu na sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. Nang lumabas na ang masamang espiritu, nakapagsalita ang lalaki. Namangha ang mga tao. Pero may ilan sa kanila ang nagsabi, "Si Satanas na pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu." Ang iba naman ay gustong subukin si Jesus. Kaya hiniling nilang magpakita siya ng himala mula sa Diyos bilang patunay na sugos siya ng Diyos. Pero alam niya ang kanilang iniisip. Kaya sinabi niya sa kanila, "Kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkakawatak-watak at nag-aaway-away, mawawasak ang kahariang iyon. Ganoon din ang mangyayari sa isang tahanang ang nakatira ay nag-aaway-away. Kaya kung si Satanas at ang mga kampo niya ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, paano mananatili ang kaharian niya? Tinatanong ko ito sa inyo, dahil sinasabi ninyo na nagpapalayas ako ng masasamang espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas. Kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, sino naman ang nagbigay sa mga tagasunod ninyo ng kapangyarihang makapagpalayas din ng masasamang espiritu? Sila na rin ang makapagpapatunay na mali kayo. Ngayon, kung nagpapalayas ako ng masasamang espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugan ito na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kung ang isang taong malakas at armado ang nagbabantay sa kanyang bahay, ligtas ang mga ari-arian niya. Pero kapag sinalakay siya ng isang taong mas malakas kaysa sa kanya, matatalo siya at kukunin nito ang mga armas na inaasahan niya at ipapamahagi ang mga ari-arian niya. Ang hindi kumakampi sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa pagtitipon ko ay nagkakalat." Ang pagbabalik ng masamang espiritu. Kapag lumabas ang masamang espiritu sa tao, gumagala ito sa mga tuyong lugar para maghanap ng mapagpapahingahan. At kung wala siyang matagpuan, ay iisipin na lang niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan. Kung sa pagbabalik niya ay makita niyang malinis at maayos ang lahat, aalis siya at tatawag ng 7 espiritu na mas masama kaysa sa kanya. Papasok sila sa taong iyon
at doon maninirahan. Kaya lalo pang sasama ang kalagayan ng taong iyon kaysa sa dati. Ang tunay na mapalad. Nagsasalita pa si Jesus nang biglang sumigaw ang isang babae sa gitna ng karamihan. Mapalad ang babaeng nagsilang at nagpasuso sa inyo. Pero sumagot si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Humingi ng himala ang mga tao. Nang lalo pang dumarami ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng henerasyong ito. Humihingi sila ng himala, pero walang ipapakita sa kanila maliban sa himalang katulad ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, ganoon din ako na anak ng tao sa henerasyong ito. Sa araw ng paghuhukom, tatayo ang reyna ng timog at ipapamukha sa henerasyong ito ang kanilang kasalanan. Sapagkat nanggaling pa siya sa napakalayong lugar upang makinig sa karunungan ni Solomon. At ngayon, narito ang isang nakahihigit pa kay Solomon, pero ayaw ninyong makinig sa kanya. Maging ang mga taga-Ninive ay tatayo rin at hahatulan ang henerasyong ito. Dahil nagsisi sila ng mangaral sa kanila si Jonas. At ngayon, narito ang isang nakahihigit pa kay Jonas na nangangaral sa inyo, pero ayaw ninyong magsisi. Ang ilaw ng katawan. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay itatago o tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng pumapasok sa bahay. Ang mata ang nagsisilbing ilaw ng katawan. Kung malinaw ang mata mo, maliliwanagan ang buo mong katawan. Pero kung malabo ang mata mo, madidiliman ang buo mong katawan. Kaya tiyakin mong naliwanagan ka, dahil baka ang liwanag na inaakala mong nasa sa iyo ay kadiliman pala. Kung naliwanagan ang buo mong katawan at walang bahaging nadiliman, magiging maliwanag ang lahat na parang may ilaw na lumiliwanag sa iyo. Tinuligsan ni Jesus ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Pagkatapos magsalita ni Jesus, inanyayahan siya ng isang Pariseo na kumain sa kanila. Kaya pumunta si Jesus at kumain. Nagtaka ang Pariseo nang makita niyang hindi muna naghugas ng kamay si Jesus bago kumain, ayon sa seremonya ng mga Hudyo. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, kayong mga Pariseo, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, pero ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga mangmang, hindi ba't ang Diyos na gumawa ng labas ang siya ring gumawa ng loob? Para maging malinis kayo, kaawaan ninyo ang mga mahihirap at tulungan nyo sila sa kanilang pangangailangan. Nakakaawa kayong mga Pariseo. Ibinibigay nga ninyo ang ikapu ng mga pampalasa at mga gulay ninyo. Pero kinakaligtaan naman ninyo ang makatarungan na pakikitungo sa kapwa at ang pag-ibig sa Diyos. Magbigay kayo ng mga ikapu ninyo, pero huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mas mahalagang bagay. Nakakaawa kayong mga Pariseo. Mahilig kayong umupo sa mga upuang pandangal sa mga sambahan, at gustong-gusto ninyong batiin kayo at igalang sa matataong lugar. Nakakaawa kayo, sapagkat para kayong mga libingang walang palatandaan, at nilalakaran lamang ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sinagot si Jesus ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan, Guro, pati kami ay iniinsulto mo sa sinabi mong iyan. Sumagot si Jesus, nakakaawa rin kayong mga tagapagturo ng kautusan, sapagkat pinapahirapan ninyo ang mga tao sa inyong mahihirap na kautusan, pero kayo mismo ay hindi sumusunod sa mga ito. Nakakaawa kayo. Pinapaayos ninyo ang mga libingan ng mga propetang pinatay ng inyong mga ninuno. Kaya kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa ginawa nila. Sapagkat pinatay nila ang mga propeta, at kayo naman ang nagpapaayos ng mga libingan nila. Kaya ito ang sinabi ng Diyos ayon sa karunungan niya. Magpapadala ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Papatayin nila ang ilan sa mga ito at uusigin ang iba. Kaya mananagot ang henerasyong ito sa pagkamatay ng mga propeta ng Diyos mula ng likhain ng mundo.
mula kay Abel hanggang kay Zacarias, na pinatay sa pagitan ng altar at ng templo. Oo, tinitiyak ko sa inyo na parurusahan ang henerasyong ito dahil sa ginawa nila. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan, sapagkat kinuha niyo sa mga tao ang susi sa pag-unawa ng katotohanan. Ayaw na nga ninyong sumunod sa katotohanan. Hinahadlangan pa ninyo ang mga gustong sumunod. Umalis si Jesus sa bahay na iyon, at mula noon, matindi na ang pambabatiko sa kanya ng mga Pariseyo at tagapagturo ng kautusan. Pinagtatanong siya tungkol sa maraming bagay, upang siya ay mahuli nila sa kaniyang pananalita. Ika-12 kabanata. Babala laban sa mga pakitang tao. Libo-libong tao ang dumagsa kay Jesus, kaya nagkakasiksikan na sila. Binalaan ni Jesus ang mga tagasunod niya. Mag-ingat kayo at baka mahawa kayo sa ugali ng mga Pariseyo na pakitang tao. Walang natatago na hindi malalantad, at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Kaya anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa loob ng kwarto ay malalaman ng lahat. Ang dapat katakutan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang kaya lang nilang patayin ay ang katawan ninyo, at pagkatapos ay wala na silang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo ang Diyos, dahil pagkatapos niyang patayin ang katawan nyo, ay may kapangyarihan pa siyang itapon kayo sa impyerno. Oo, sinasabi ko sa inyo, siya ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba't napakamura ng halaga ng maya? Ngunit kahit isa sa kanila ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya. Kahit ang bilang ng buhok nyo ay alam niya. Kaya huwag kayong matakot. Ang pagkilala kay Kristo. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, ang sino mang kumikilala sa akin na ako ang Panginoon niya sa harap ng mga tao, ako na anak ng tao ay kikilalanin din siya sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang magsalita ng masama laban sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad. Kung dahil sa pananampalataya ninyo ay dadalhin kayo sa mga sambahan ng mga Hudyo o sa mga tagapamahala ng bayan upang imbestigahan, huwag kayong mag-alala kung paano kayo mangangatuwiran o kung ano ang sasabihin ninyo, sapagkat ituturo sa inyo ng banal na espiritu sa oras ding iyon kung ano ang dapat ninyong sabihin. Ang mayamang hangal. Sinabi kay Jesus ng isa sa karamihan, Guro, sabihin nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa mana namin? Sumagot si Jesus, Kaibigan, tagahatol ba ako o tagahati ng pag-aari ninyo? Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. At ikinuwento niya ang talinghaga na ito. May isang mayamang may bukirin na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, Ano kaya ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng ani ko. Alam ko na. Gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki. At doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako, kakain, iinom, at magpapakaligaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Manalig sa Diyos. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, Kaya huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o susuotin, dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay,
Siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon sa mga bodega, pero pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit kaunti sa pamamagitan ng pag-aalala? Kaya kung hindi ninyo kayang gawin ang ganyang kaliit na bagay, bakit kayo mag-aalala tungkol sa iba pang bagay? Tingnan ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o gumagawa ng maisusuot nila. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng mga bulaklak na iyon sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, na buhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang kakainin o iinumin ninyo. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga tao sa mundo na hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga ito. Sa halip, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at pati ang mga pangangailangan ninyo ay ibibigay niya. Kayamanan sa langit. Kayong mga tagasunod ko ay kaunti lang. Ngunit huwag kayong matakot, dahil ipinagkaloob ng inyong ama na maghari kayong kasama niya. Ipagbili ninyo ang mga ari-arian ninyo at ipamigay ang pera sa mga mahihirap, upang makaipon kayo ng kayamanan sa langit. Doon ang maiipon ninyong kayamanan ay hindi maluluma o mauubos, sapagkat doon ay walang makakalapit na magnanakaw o makakapanirang insekto. Sapagkat kung nasaan ang kayamanan ninyo, naroon din ang puso ninyo. Ang mapagkakatiwalaang mga utusan. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, maging handa kayo palagi sa pagbabalik ng inyong Panginoon, katulad ng mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang amo mula sa kasalan. Nakahanda sila at nakasindi ang mga ilawan nila, upang sa pagdating at pagkatok ng amo nila ay mabubuksan nila agad ang pinto. Mapalad ang mga aliping madadatnan ng amo nila na gising at nagbabantay sa kanyang pag-uwi. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, maghahanda ang amo nila para pagsilbihan sila. Sila ay pauupuin niya sa kanyang mesa at pagsisilbihan habang kumakain sila. Mapalad ang mga aliping iyon kung madadatnan sila ng amo nila na handa kahit anong oras, hating gabi man o madaling araw. Tandaan ninyo ito. Kung alam ng isang tao kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya hahayaang pasukin ito ang bahay niya. Kayo man ay dapat maging handa, dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang tapat at hindi tapat na aliping. Nagtanong si Pedro, Panginoon, para kanino po ba ang talinghaga na iyon? Para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, hindi ba't ang tapat at matalinong utusan ang pamamahalain ng amo niya sa mga kapwa niya alipin? Siya ang magbibigay sa kanila ng pagkain nila sa tamang oras. Mapalad ang aliping iyon, kapag nadatnan siya ng amo niya na ginagawa ang kanyang tungkulin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, pamamahalain siya ng kanyang amo sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kawawa ang alipin kung inaakala niyang matatagalan pa bago bumalik ang amo niya. At habang wala ito ay pagmamalupitan niya ang ibang mga alipin, lalaki man o babae, at magpapakabusog siya at maglalasing. Darating ang amo niya sa araw o oras na hindi niya inaasahan, at parurusahan siya ng matindi, at isasama sa mga hindi mapagkakatiwalaan. Ang aliping nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya ngunit hindi naghahanda at hindi gumagawa ng kanyang tungkulin, ay tatanggap ng mabigat na parusa. At ang aliping hindi nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya at nakagawa ng kamalian ay parurusahan din, pero magaan lang. Ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Mas marami nga ang pananagutan ng pinagkatiwalaan ng mas marami. Ang pagkakahati-hati ng sambahayan dahil kay Kristo. Naparito ako sa lupa upang magdala ng apoy at gusto ko sanang magliyab na ito. Ngunit bago ito mangyari,
May mga paghihirap na kailangan kong pagdaanan, at hindi ako mapapalagay hanggat hindi ito natutupad. Akala ba ninyo ay naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ng mga tao? Ang totoo, naparito ako upang magkaroon sila ng hidwaan. Mula ngayon, mahahati ang 5 tao sa loob ng isang pamilya. 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Kukontrahin ng ama ang anak niyang lalaki, at kukontrahin din ng anak na lalaki ang kanyang ama. Ganoon din ang mangyayari sa ina at sa anak niyang babae, at sa biyanang babae, at sa manugang niyang babae. Magmatyag sa mga nangyayari ngayon. Sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyo ang makapal na ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at umuulan nga. At kapag umihip naman ang hanging habagat, ay sinasabi ninyong iinit, at umiinit nga. Mga pakitang tao, alam ninyo ang kahulugan ng mga palatandaang nakikita ninyo sa lupa at sa langit. Pero bakit hindi ninyo alam ang kahulugan ng mga nangyayari ngayon? Makipagkasundo sa kaaway. Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung ano ang matuwid? Kapag may magdedemanda sa iyo, pagsikapan mong makipag-ayos sa kanya habang papunta pa lang kayo sa hukuman. Dahil baka pilitin ka pa niyang humarap sa hukom. At pagkatapos ay ibigay ka ng hukom sa alagad ng batas upang ipabilanggo. Tinitiyak ko sa iyo, hindi ka makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo nababayaran ang lahat ng multa mo.